First day of school na naman ng ating mga chikiting at syempre yung ating mga anak. Hindi natin hahayaan na hindi ready yan pagpasok sa school. So eto nga, natatawa ako dito sa mag-aama kasi ayaw niyan sila talaga magpupolvo. Kaya lang ayaw ng daddy nila na oily ang face nila. So yan, bago sila pumasok, talaga namang pinulbusan pa sila ng kanilang daddy. Pero bago yan sila makapasok, aminin, marami sa atin ang ulam ngayon ay adobo. Kasi yan ang pinakamabilis i-prepare para sa ating mga anak. Bilang mami, start na naman ang bagong journey natin ngayong pasukan na. So lalo na sa akin, first time ko na magkaroon ng anak na papasok sa high school at magkahiwalay na yung magkapatid. Kaya super bilin talaga ako dun sa aking anak na bunso kasi magsusolo na siya dun sa kanilang papasukan. So siya nasa elementary school, din ang kuya niya ay ibang school na. Kaya sabi ko sa kanya, be responsible anak kasi ikaw ay malaki na. Kasi kung grade 3 ka na, hindi na kailangan pupuntahan pa para kakain ng lunch. So titingnan natin kung magagawa yun ng aming bunso. Nasanay kasi si bunso, nakasama niya si kuya lagi sa school. Pero ganun pa man, kailangan natin hayaan ang ating mga anak na gawin yung mga bagay na hindi nila nakasanayan kasi dapat silang matuto dun sa kanilang mga magiging karanasan. At syempre kailangan nilang mag-upgrade. Speaking of upgrade, ay syempre upgraded din ang kanilang mga baon. Kasi hindi naman pwedeng ang baon ni kuya dahil siya high school na ay pang elementary pa. So dapat ay medyo dadagdagan po natin. At si bunso ay kapag siya naging very good, ay yung baon niya nung last year ay medyo dadagdagan din natin. Pag hindi nag very good ay babawasan. So yun ang aming kasunduan. At tayong mga mami o mga magulang, yun ang ating tututukan. Kung meron tayong nasabi o naipangako dun sa ating mga anak or kasunduan, dapat natin yung ipapatupad. Kaya yun ang aking oobserbahan paglipas ng mga ilang araw. Titingnan natin. So bago nga mangyari ang makapasok sila, tayo syempre ay unang naging abala sa paghahanda ng kanilang mga gagamitin sa eskwelahan. Ang nakakatuwa dyan sa aking mga anak, hindi na nga sila nagpabili ng bagong bag at bagong sapatos kasi chinek nila yung kanilang mga gamit. Okay pa naman daw, tama na raw yung mga requirements na kailangan gamit nila sa school. Kaya isang bagay na nakatulong sa amin para makatipid, 'di ba? Yan ang isang magandang resulta talaga pag nakikita ng anak sa magulang yung mga ganyang bagay. Kasi kami mag-asawa talaga ay hindi naman kami maluho sa katawan. So kahit na hindi namin i-insist sa aming mga anak na dapat hindi kayo ganito, hindi kayo ganyan, yun yung nakikita nila sa amin kung paano pinahahalagahan ang mga bagay-bagay at hindi naman dapat na lagi kang may bago para masabing ay in ka sa uso. So yun yung isa sa nakakatuwa dyan sa aming mga anak. Kaya tayong mga magulang maging magandang ihemplo tayo sa ating mga anak. Hindi naman natin sinasabing magpaka-perfect pero makita lang nila na tama yung ating ginagawa. Sa mata nila ay ganun din ang kanilang gagawin sa kanilang kapwa at sa kanilang sarili. Maraming salamat kung umabot ka hanggang dito at pinagtiyagaan mo ang aking kwento. God bless po.